Magandang gabi po. At yung salita ko sa po ng John chapter 1. Ito po kami John chapter 1. John chapter 1. John chapter 1. Verse number 19, verse number 23. John chapter 1, verse 19, hanggang 23. At kung naiintindihan yan, ay magkakaroon tayo ng balitan po pagbasa John chapter 1, verse number 19, hanggang 23. Verse number 19, and this is the record of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who art thou?" And they asked him, "What then art thou, Elias?" And he said, "I am not. Art thou the prophet?" And he answered, "No." Tayo po lahat. And he said, "I am the voice of one crying in the wilderness, make straightway the way of the Lord, as said the prophet Isaiah." Panginoon, ako'y humihingi ng iyong pagpapala, ako'y humihingi, Panginoon, ng iyong patnubay, ako'y humihingi, Panginoon ng Diyos, ng pagpapala mo sa lahat ng narito, na sila po'y bigyan mo ng pakinig, unawa ng iyong mga salita. Ihinig ito, Lord, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Ito po yung tagpo na ang mga pinuno sa Israel ay nagsugo ng mga priest, no, at mga Levita kay John the Baptist upang tanungin kung sino nga siya. Tinanong na, ikaw ba yung Christ? Ikaw ba yung prophet na binabanggit sa Nagdamaraan? At sinabi nga na, I am not. No? Isang inakala nila na siya na ang Messiah. Pero maliwanag na pamitin sa John Baptist na siya talagang nagpakababa at sinabi niya na hindi siya. Okay? At bagos dito ay binigyan niya kung sino siya. Sino na siya? Verse 23. Yes, binabalik ka na siya yung inihula ni Propeta Isaiah. And 400 years before Christ. Narinig niyo siya? Okay. No. Okay. Kasi inihula ni Propeta Isaiah na siya darating. No? Okay, sino daw siya? Verse 23. I am the voice. Na ngayong gabi ay ibig kong ipakita yung ilang mga sinasabi dito po sa ating talata patungkol po kay John. No? Okay? Yung kanyang pahayag patungkol sa kanyang sarili. Yung kanyang pagpapakilala kung sino siya. Okay? At naniniwala ko na ito makatutulong po sa ating buti. Tayo po mga mensahero ng Diyos. Makatutulong po ito sa atin. Sa ganun paraan ay lalo tayong maging masikat, huwag tayong panghinaan, tapos lalo tayong maging masigasig sa gawain iniatang sa atin ng Panginoon. Kayong mga kumakatok sa mga pintuan, lumalabas mula Lunes hanggang araw ng Sabado, kayong mga magagawa sa mga Bible study, kayong mga magagawa sa pagsamahan, sa uugong, sa saan man. No? Ibig kong tingnan po ninyo dito kung paano nagpakilala at ano ang pakilala ni John patungkol sa kanyang sarili. Okay, ano to siya? Sabi niya, I am the voice. Ito natin natin, a voice in the wilderness. Okay? Ano sabi niya? Sino siya? Okay, siya yung pili doon sa ilan. Alright? Number 1. Dali niyo po, ano sabi niya? Verse number 23, I am the voice.
sabi niya, ako ang tinig. Okay? Yes, he was a voice. He was a voice. Alright? Wala siyang binanggit patungkol sa kanyang mga magulang. Diba? Bagaman yung kanyang magulang, yung tatay wa, si Zechariah, diba? Pinuno sa templo. Amen? May dahing sasandote. Are you with me? Amen? At siya inihula ng propeta isa, pero hindi niya pinagmalaki yun. Wala siya pinagkit. Tapos, ano daw siya? Siya ba? Ako'y tinig. Tinig lang. Tinig lang. Okay? Yes, you said, no, hindi siya politician, but he was a boss. Politician ba? Hindi siya dahil sa sacerdote, but he was a boss. Alright? Hindi siya anak ni Zechariah, but he was a boss. Ano sabihin? John the Baptist understood that God's word needed what? A voice. A voice. Okay? Okay? That God's word needed a voice for it to be proclaimed. Yan po ang pinapakita. Hindi ko makita po ninyo. Itong si Juan Bautista, alam niya, nauunawaan niya, na ang salita ng Diyos ay nangangailangan ng what? Ano kailangan? Hindi theologian, hindi Bible scholar, are you listening? Hindi professor, hindi lawyer, kundi ang kailangan namin ng Word of God? Yes, a voice para ma-proclaim ang salita ng Diyos. Paliwanag ka? Dahil mo binabanggit. Okay? Ang power ay wala sa atin, hindi sa Word of God. Amen? Ang bisa ng salita ay wala sa klase ng tinig mo o ng edukasyon mo. Amen? Ang power ay nasa Word of God. Pero yung power ay hindi makagagawa kung walang what? Kung walang voice. Amen? Ako'y tinig lamang. Ang sabi dyan, ako'y tinig lamang ng isang sumisigaw sa ilan. Yes, he was the voice. He was the voice. Alala niyo po, minsan na pagkulaan po sa natin, hindi ko tinatawag na in God's economy of saving the lost. In God's economy of saving the lost, tatlo lamang yung vital, o tatlo lamang yung talagang mahalaga na talagang hindi pwedeng mawala. Ano yung tatlo yun? Okay, number one is what? The Word of God, di ba? Number is what? The Spirit of God. Number two is what? Yung soul breathing or the voice. Amen? Ang Word of God ay powerful. Di ba? Amen? Pag ito yung ginagamit ng Holy Spirit to convict and to convert. To convict and to convert. Yung soul. Di ba namin? Pero hindi naman ito makakagawa. Hindi makakagawa ang Word of God. Hindi rin makakapag-convict and makakapag-convert ang Holy Spirit kung wala namang what? Kung walang voice. Di ba namin? Kung walang tinig. Sino tinig? Tayo, ikaw, ako. Amen? Kaya dito nakikita mo talaga na, okay, huwag mong mamaliitin ang sarili mo. Sino ba? Liwanag ba? Hindi mahalaga kung anong klaseng boses meron ka. Hindi mahalaga ulit kung anong klaseng boses na abot. Ang mahalaga lang is magsilbing tinig tayo. Pare-pare. Amen? Amen? Magsilbing tinig lang tayo. Okay, pinag-ibinisan ha? Kaya the greatest need of our day are what? Voices. Mga tinig. Amen? Amen? Mga tinig. Okay. That will proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ sa mga lugar niya. Papunta kami ng Luciana, ni Nestor, tsaka ni Guadalupe. Dadaanan na naman yung lugar na yun ng Pasamhan.
Ako talaga nag-observe ko sa may mga nakita ko doon, mga nagbukas ko ng mission, ano rin nawala na. Sabi ko talaga makulat dito. Ni Brother Orly, meron din ako tinatapos si Pastor Roger Madwood. Pero matagal ng panahon, hindi pa rin namumunta. Sabi ko, bakit tayo naabot? Lagi tayong paglabas dito, lagi tayong kakananan. Kumaluha naman tayo ulit. Amen? Kaya balikan natin yung lugar na yan ng pagsamahan. Huwag na natin pasukin yung maraming sa lugar na ito. Pinapasok niya madalas. Huwag ba namin? Mag-uwak na lang tayo. Huwag natin, uwak na lang tayo. Hindi pa puntang kabinte, hindi mga bahayag ng iba. Amen? Bakit ng mundo? Bakit ng mga bahayag ko? Sabi nila, makulat daw ang pagsangan, pero huwag lahat ng lugar makulat. Kasi lahat ng tao yung pare-pareho nila. Amen? Pero walang makulat sa Word of God. Anong kailangan lang? Voice. Magsilbing tinig lamang tayo. Amen? Magsilbing tinig lamang tayo. Ito sinasabi ko sa inyo madalas, matagal na ako sa gawa nito. Pag pinagsama-sama ko, kulang-kulang 4 na kung taon na ako. Balik yung tapos ito, di ba? 30, nahigit 30 rito, nahigit 7 years na pasok. Alam niyo ba rin yun? Pero sa kanila lahat, may pagkakataon pa rin na pag nagsasungiling ng kamisan, ewan ko kung pagod ako, kung wala misan. Pakiramdam ko, hindi umaabot yung sinasabi ko sa tao. Pero ginagawa ko, ano pa rin, dinadahan-dahan ko. Nawa ko ba na makasalanan sa akin sa Bible? Nawa ko na pagkakulit ko yan? Ano ulit? Mahalaga. Nawa mo, may oras ito, tumawag ka ngayon sa Panginoon. Madalas sasabihin ko, parang hindi ako naiintindihan. Pero ang mahalaga na ibigay ko sa kanya yung salita. Amen? Amen? Nabigyan ko siya ng opportunity o pagkakataong maligtas. Nasa kanya yun. Kaliwanag lang, na ituro ko sa iyo, na ipaunawa ko sa iyo na malinis na kami ko sa kung mapunta ka man sa impyerno, wala na akong pananagutan sa iyo. Amen? Pero kasi hindi na rin alam. Kung talagang nagnaligtas yung tao. Amen? Amen? Kasi kahit naman yung mga kilalang mga souvenir, yung mga nabuhat ilang panahon, sila may mga testimony sila eh. Na talagang ang pakiramdam na, di ko sila sa kanilang tinuro eh. May mga testimony sila. Napapasok niya. May testimony isang misyonero na kulang na sa oras, John 5:24 lamang ang kanyang binasa. Pinaulit-ulit niya. Okay? Iniuna, basahin mo ulit yan. Bakit na in-interview ko? Takbo siya. You see? Ang mahalaga ng ispat, pagsipin mo, ano tayo? Kalabas? Voice. Yes. Si John the Baptist, he was a voice. Ito mo kailangan sa panahon ito ngayon. Yes, there are many voices. There are many voices that attack the Christian. There are many voices that attack ang mga manggagawa ng Panginoon. There are many voices na ang ina-atake pa yung mga nagpo-proclaim ng gospel. Okay, but however, ang higit na kailangan ng henerasyon sa panahon ito is what? Voices that proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen? At tayo naman, paalala lang, okay? Doon tayo maging abala. Amen? Magsibintinig tayo na nagpo-proclaim ng gospel ni Kristo. Avoid what? Iwasan natin na maging boses ay magamit sa pag-criticize, pag-atake sa ating kapatid sa Panginoon. Amen, Christian? Yun ang ating iwasan tayo. Okay, halos lahat ng
ay gumagawa. Gumagawa sa gawa ng Lord. Kaya nga, para maging higit tayo epektibo, yung ating tinig, gamitin natin sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Huwag natin gamitin upang ating siraan, patikusin ang mga naglilingkod na yun sa Panginoon. Amen? Amen? Magsabing tinig tayo. Romans 16, sabi ni Pablo, sapagat hindi ko ikinakaya ang Ebanghelyo ni Kristo, na siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Amen? But again, okay, ito yung power, but the gospel cannot do its power kung wala namang voices or tinig na magpo-proclaim ng gospel. Amen, Christian? Amen? Tinig. Kaya nung umaga, may dumating sa amin mag-asawa. Titingnan ko. Ano ba yung tulong ko, Pastor? Yung ikinasal mo ay gusto nang mag-dedicate ng baby nila sa Santa Rosa. Ang yata mag-dedicate. Ang gusto ng aking anak ay ako na lang mag-dedicate. Hindi ko alam ang gagawin ko. Tulungan ko. Di bang isulat mo kung ano yung kasabihin ko? Kaya, salamat na. Mag-uwi, hindi ka ako mag-uwi. Kasi, papagana ko sa'yo. Kaya gusto. Kaya bukas na, mamaya na. Sa mga hindi. Kasi, kailangan ko ba magsabi ng dentistry? Kasi ako lang bahala. Iba ko siya. Kung parang dedicate, kung kanya ako. Ang mahalaga doon ay ilagay ko yung number 1 sa barangay mo, maraming bisita, ito. Sino na nakasama mo ito? Kung dedicate ko sa batang sa si ano yata, Adalo, tsaka si Adalo. Talitay. Kung nag-dedicate sa Talitay nun si Adalo, si Alan, tsaka sa Paulo. Barito, no? Sige mo. Ang ginagawa ko ng lesson, number 1, sabi ko ay, hindi sapagat yung bata ay nag-dedicate na ginawa mo siyang Kristiyano at pupunta na ng langit yan. Hindi. Walang seremonya makapagdadala sa langit. Maliban, manampalataya ka kay Yesu Cristo. Kaya, ikaw ba tiyak na paano malikan langit yung ka? English ba? Binigyan sa kanya. Ito yung apat na bagay na kailangan malaman mo para makakita ng langit. Tinulong ko siya, magtatanong ka ha? Kayo ba tiyak na lang pupunta? Tapos pakitid, sabihin ito apat na bagay na ito. Okay? So wala ako doon. Hindi ako makakapunta. Okay? Pero siya, magsisilbing what? Magsisilbing what siya? Bonus. Hindi siya Baptist. Lagay natin. Hindi siya Baptist. Okay? Ang mahalaga siya, bonus. Amen? Magsisilbing siya. Secondly, kung sabi ni John, kung sabi ni sarili, balikan niyo yung 23. He said, I am the voice of one. Kaya mo? I am the voice of one? One. Isa na yun, one. Yes. He was the voice of one. Una, ako ang tinig. Pangalawa, ako ang nag-iisa. Ako ang nag-iisang tinig. Amen? Ang tanong nyo, totoo talaga, nag-iisa siya. Tama? Nag-iisa siya, pero bagamat nag-iisa, maliwanag, pag binasa mo yung Luke chapter 3, napakaraming naligtas at nabautismo niya. Kabilang yung 11 apostol ni Kristo Jesus. Okay mo ako? Amen?
Nakunin po ako? Amen? Amen? Kaya dito makikita mo na minsan, inaakala mo, maaaring akala ni Padre Lando, parang wala yatang halagay yung ginagawa ko. Parang wala yatang bunga. Diba? Pero hindi ko makikita ito na hindi walang kabuluhan yung sinasal mo, tinutulong mo. Kahit nag-iisa ka na. Okay? Kung sabihin, wala akong kakayahan para magtulong. No. Huwag mo sabihin yun. Yes, he was the voice of one. He was one lone voice, but he was a voice. The voice of one crying in the wilderness. For example, si David Livingstone, nag-iisa nung panahon niya sa dark continent. Ano yung dark continent? Africa. Di ba? Amen? Pero sa loob ng halos 4 taon, siya doon. Wala nang marami, walang kwenta, pero ito mo, marami naging bunga sa si David Livingstone. Maging si John Patton. Okay? Si John Patton. Ano lugar yun? New Guinea. Lugar talaga ng mga kanibal. Nung dumating siya, puro kanibal. Ang hindi ka sa akin, nung umalis siya, wala lang kanibal, puro Christian na lang. Ay, namin siya. Pag binasa mo yung buhay niya, yung si Clinton, okay, paano naman nangyari sa inyo dyan? Wala lang pala nakunan sa'yo ang gobyerno ng UK. Pagka talaga, umilis mo talaga. Kung pagkalipas talaga ng panahon. Amen? Pero okay yung mga sa National Geography, naghahanap sila ng mga cannibal pa sa lugar ganyan, wala siya makita. Pero iwas at talagang hindi nila binabanggit yung tungkol doon sa missionerang nagpunta ron. So dyan pa, iniiwasan nila kung bakit nawala yung mga cannibal. Pero bakit nawala ang cannibal? Sa bakit ng isang tinig din dyan pato na nagkasik ng gospel sa lugar na yun. Maging sa Fiji Island, yung tawagin ay Polynesian, mga katutubo doon na mga walang ganyan. The very reason kung bakit naging civilized sila. Nakikinig ka sa akin? The very reason kung bakit naging civilized sila sa bakit may mga missionero, isa-isa nagpunta sa lugar na yun na nagkasik ng gospel ni Kristo. Okay? Kaya nga, yes, sometimes nakakalandan tayo na para bang naging isang tinig lamang tayo, but the power of one voice must never be underestimated. Wag mong babaliwalain yung influence, yung power ng gospel kahit nag-iisang tinig ka lang. Amen? Kahit nag-iisang tinig ka lang. Yung Cebu, nandun ang pinakamalaking Bible Baptist Church sa Cebu sa Katipunan. Maging sa Davao, maging sa Mandawi, may malaking Baptist Church doon. Pero alam niyo po, kung saan galing niya at yung mga naging anak na napakarami, sa mga solo American missionary. Ano siya? Maging yung Bible Baptist dito sa Metro Manila, na kung tutuusin doon din tayo nagmula.
galing lamang yan sa mga tinig ng mga misyonero. Kaya nga, kung yung paliwalain, nagawa niya sa pila, asaan, lumban, kalayaan, duwag po natin paliwalain. Amen ka siya? Amen? Amen? Ang malaga magsilbing tinig tayo. Kahit isang tinig lang. Secondly, nandiyan pa rin kaya sa verse 23? He said, I am the voice of one crying in what? In the wilderness. Nag-iisang tinig na sumisigaw sa ilan. He was not the voice of one na sumisigaw in the city, in the crowds, na nagtitipon-tipon, but he was a voice that cried in the wilderness. Wilderness. Okay, iba yung wilderness sa disyerto, ha? Iba yung ilang sa disyerto. O, diba? Just pakita mo nga. Yan ang wilderness yan. Yung Judean wilderness. Alright? Okay, ang wilderness is a dry, dead place. Uninhabited. Walang tumitira. Okay, walang tumitira at walang titira. Bakit? Kasi tuyo at patay na lugar. Walang mabubuhay. Meron mga pag-testing? Ayan, Judean wilderness din yan. Malapit sa Israel din yan. Wilderness yan. Kita mo? Okay, dry, dead, and uninhabited. Walang tumitira. Pero, si John the Baptist, dyan siya nagpirmi. Makikita niyo sa Luke chapter 3, verse 1 to number 2. Binanggit si Pilate, binanggit si Anas, binanggit si Caiaphas, pero pagdating doon sa Luke chapter 3. Tingnan niyo buti. At bakit binigyan emphasis yung mga kilalang mga politiko, pare, hinulong ng reliyon. Tingnan mo buti. Bakit binigyan din ito? Luke chapter 3, verse 1 to number 2. Luke 3, 1 and 2. Nandiyan kayo? Luke 3, 1 and 2. Now, in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate, governor of Judea, Herod, Tetrarch of Galilee, and his brother Philip, Tetrarch of Iturea, and of the region of Trachonitis, Lycia, Lysina, the Tetrarch of Abilene, si Anas, si Caiaphas, being the high priest, the word of God came unto John, the son of Zechariah. Asan siya? Ano ginagawa na dyan? Kung ang wilderness sa isang tuyo, patay na lugar, walang nabubuhay, walang nakatira, bakit nadoon siya? Anong ginagawa niya dyan doon? Bakit nadoon siya? Kaysa patay na lugar. Alright. Dalawang bagay ang nakita ko. Ano ba? Nagpapakita ito ng kanyang stricto at disiplinadong buhay. Doon siya sinanay ng Panginoon. Amen? Amen? Nagpapakita ng what? Separation. Si John the Baptist ang ating lalawan, separatist. Amen? Umiwalay siya sa mga politician, umiwalay siya sa mga religious leader. Nagpapakita na siya kakaiba. Are you with me? Amen? At pangalawa, yes, patay na lugar, walang nakatira, ganun kita niyo po, no? Yung mga tao, inundahan siya. Amen ka siya? Pag binasa niyo mga ba, pag binasa niyo mga ba, okay, doon siya nagkagaling sa lugar na yan, pero dinudumog siya ng
Pag nagpapakita na ganun din sa atin. Ganun din sa atin. No? Yung mga lugar nating pinupuntahan, yung mga lugar nating pinupuntahan, maaaring wala pang mga ligtas. Mga patay na tao spiritually. Pero kung tayo lamang ay magsibing tinig ng Diyos sa kanila, dala ang gospel ni Kristo, bagamat patay na lugar, bagamat patay spiritually, kayang buhayin ng Panginoon. Amen? Anong kailangan lang? Magsilbing, ano tayo? Magsilbing voice naman tayo. Right? Yes. John the Baptist, okay, was the voice of one crying in the wilderness. Huwag tayo mag-discourage, huwag tayo mag-hina. Alright? Tapos yung mga lugar na dati natin pinupuntahan, pagsikapan pa rin natin, pagbutihin natin. Amen? Pagbutihin natin. Okay? Yes, you may feel like you are a voice in the wilderness. No? Na parang walang kakayahan, no? Sa pangangaral, sa pagtuturo ng salita, pero huwag mong hayaan na yung damdamin na yan ay mapigilan ka para magpatuloy sa iyong ginagawa. Sapagkat hindi natin nakikita kung paano gumagawa ang Diyos sa puso ng mga tao. Amen? Magsilbing tinig lang tayo na tinig na sumisigaw sa ilan. Amen, Kirsten? Amen? Patuloy natin encourage yung ating mga Kristiyanos, si Father Paulo, Father Wilson, ating mga manggagawa natin sa rumah. Patuloy natin encourage sila. No? Magsilbing tinig sila. No? Magsilbing tinig sila na sumisigaw sa ilan. Kaya whatever you do, keep being the voice. Amen? Whatever you do, keep being the voice in the wilderness. Ha? Ay natin tumayo at manalangin. Panginoon, ang dalangin na ang mga tao ng pong ito ay magsabing